sayang ang niyog. Talagang, tingnan nyo mga bossing, tabag yan Talagang yan ay lumaglag yung lupa. Good morning mga bossing. Bumisita po ako dito sa taniman naman. Pag wala tayo sa manukan, nasa taniman naman tayo syempre. Tapos yan, papakita ko sa inyo yung update ng ating mga kalabasa at mais. So si Kuya Arnel, nag-aabuno. Ano yung nagawa mo na yun Kuya? Ay naggamasat kasi mabilis makapagpapayat ito ng Ng ating kalabasa, pati ibang mga tanim. ibang tanim, lahat kahit paanong tanim mabilis makapagpayat yung onda na yan. Tapos ano naman yan na abuno mo? Ay para naman gumanda na itong ating tanim na ito, Para makabilo na. para makabilo. Ano yan, yung nasa bug na yan? Ammonium po at 14-14 to. Ammonium at 14-14 pala yan mga bossing. Yan mga bossing, bumisita din po ako dito kasi yung sagingan dito mga bossing na tinumba ng bagyo, sumuwi na. Tapos may ibang nag-iintindi nito dati, hindi na inintindi. Kumbaga pagka wash out ng mga saging, yun, di na nila binalikan. So nandito na din naman ako sa area, nagpaalam na ako sa aking tita. Ako na din na mag-iintindi nitong mga sumuloy na mga suwi ng saging. Tapos ngayon, pinalinisan ko mga bossing. Sina Kuya Arnel din na naglinis yan. Tapos kuya, matanim pa tayo doon sa banda doon, sa may likod doon. Tapos doon mga bossing, nakapagtanim na si Kuya Arnel din ng okra. Yan, puro okra yan mga bossing. Halos. Ganda ng sibol ng okra natin dyan sa kabila. Silipin din natin yun mga bossing. May tanim na din kami doon sa banda ron na okra. Ito yung itinanim mga bossing na sibol na. Yan. Kita na agad yung kanilang laki kumpara doon sa kabila. Ang ganda nito. Once na mag-ani na tayo dito mga bossing, kitang-kita nyo aanihin dito. Ang ganda Yan mga bossing, yung area dito, yung okra naman yung tanim. Yan, yung nandun yung bahay ng ating caretaker. Yan, ganda ng sibol ng kanilang okra mga bossing. Yan mga bossing. Ito yung sagingan. Tingnan nyo kung kagano nakalinis yan. Yan. Pinalinis ko na yan sa kanila. Bali 2 araw na sila dyan na naglilinis. Yung sumibol talaga, yun ang pinatira ko dyan. Para maasahan natin na quality yung magiging bunga niya. Mahaba ang bulo, tapos mahaba ang buwig. Mga bossing, ito yung sinasabi ko na bakanting wala pang tanim dito sa likod ng lupa ni tita. Ngayon ang naisipan ko, magpasalit ng mga saging papunta dun. Yan. Sinsagingan naman ito, talagang pupunuin na ito ng mga saging. Pag dapat yan, malayo talaga, may Malayo distansya. talaga, may distansya talaga. Kasi nakara makabilo yung saging. Mga bossing, ang isa pa sa inaalala ko dito, malapit kasi ito sa ilog. Tingnan nyo mga bossing, napakalaki ng ilog na dito. Dumikit na naman dito sa lupa ni tita. Ayan na. Tindi Dumikit na talaga mga bossing. Kasi nung nagbagyo, nag-rechannel na naman yung daloy ng tubig mga bossing. Dito mga bossing, merong dati dito, puno ng niyog. Yung ngayon, nabakbak na. Sayang ang niyog. Ang plano kasi dyan, maglalagay ng gabyon papunta dun. Papunta dyan sa ilog na yan. Ngayon, hindi ko alam kung kailan matutuloy yung gabyon na project dito sa area namin dito sa Farm B. Nakakapag-alala ito mga bossing kasi akala nyo walang nangyayari dyan. Pero talagang, tingnan nyo mga bossing, tabag yan Talagang yan ay lumaglag yung lupa. Ito mga bossing, hindi natin alam, yung tinatapakan ko nito, pwedeng tumabag yan. Ito ang medyo kailangan magawa ng paraan. Kaya sana matuloy na yung gabyon dyan, kaya yung dike. Kasi sa kabilang payas, may dike na mga bossing. Yun mukhang matabag na naman yung isang yun Yun. Biak na Ang hirap talaga pag ganitong nagabagyo mga bossing. Ganyan talaga ang nature ng ilog. Kapag nagbago ang panahon, yung bugso ng tubig, nagwawala kasi yan Sa lawak na yan mga bossing. Tingnan nyo, napakalawak na yan. Dati, tinatanong ko yung mga tao dito. Hindi naman ganyan kalawak. Hanggang dito nga lang dati ang na yan Yung lupa. Nakain na talaga ng nakain mga boss. So yun lang mga bossing, update ko lang kayo dito sa Farm B. Sana talaga magawa na ng paraan itong dike dito mga bossing sa tabi ng ilog. So yun lang po, follow na mga bossing!